Yeah. Oo, magagaya ka sa akin. Wag mo na i-learn yung lesson ko. Pero, yun siya, ma'am. It was because of a boyfriend. Oo, ma'am. Okay, So, yun, sige. ma'am, nalimutan ko na yung responsibility ko, ma'am, at kung sino ako. Ganon. Ma'am, literal na iniwan na talaga ako. Like, I was thrown out of the house, cut off privileges, cut off anything, pati yung pag-aaral ko, ma'am. Kasalanan, ulitin ko, ma'am, kasalanan ko siya. And I was just defiant and prideful at yung time na nun, ma'am. And then, hindi ko matanggap na kasalanan ko pala talaga. Hindi ako mabait sa sarili ko dati, ma'am. I was very harsh sa sarili ko because sinisisi ko yung sarili ko sa lahat na nangyari, ng mga unfortunate events sa buhay ko, ma'am. So, sinisisi ko yung sarili ko. But he was the kind voice, ma'am, na nag-i-inspire sa akin to be kinder to myself, to be kinder sa sarili ko dahil hindi ko naman alam na ganito pala yung magiging effect ng mga pinanggagawa ko before. Tapos yung kulang, yung tuition fee namin, hindi naman cheap, ma'am. Mga 100,000 plus pa yun, ma'am. Saan ko kukunin? Ma'am, oo, mga 6 digits pa yun, ma'am. Tapos 2 SEM pa yun, ma'am. My prayer was not people to look up to me, not for my glory, but for God. God's glory. Oo, ma'am. Kasi, Good day everyone and welcome to another episode of Metamorph Inspires. Ang kasama po natin ngayon ay si Ma'am Roxanne Morata. hi everyone. Na ngayon ay Sumangil na din po. Ma'am Roxanne Morata Sumangil. Ayan. So, Ma'am Ann, saan po kayo graduate? So, I graduated BS Pharmacy in Far Eastern University, Nicanor Reyes Medical Foundation. So, ito yung parang med school ng FEU around QC. And then, so I graduated with a Latin honor and isa din ako, ako yung unang naging top notcher sa School of Pharmacy ng FEU. And yes, yun siya. So, Ma'am Ann po is 8th placer. Ayan, 8th placer po siya nung mag-top siya. What year po yun, Ma'am? That was November 2021 po, nung a season after nagtuloy yung mga board exam kasi nag-pandemic, di ba? Oo, So, na-postpone, di ba? Yes. So, may April na nun, but it took the November boards. So, November 2021 ako naging pharmacist. 2021, kailan ka nag-graduate? The same year po. 2021 Yes, din. the same year, July 2021. So, ilang months lang yung review mo nun? Nung technically, ma'am, parang nag-start yata yung review ko with Metamorph. Kasi yung app pa lang yung na-offer. Parang nakita ko yung sinimulan talaga ng Meta nung time na yun is that the app was opened August na yata siya, ma'am. Like, mga second or first week ng August, after namin graduate, then nag-start kami mag-review. But my true review only started around September, nung nag-stop na po talaga akong mag-work to focus on the review. So, ilang lang yun? Ilang buwan lang yun? September, October, November. Parang roughly 3 to 4 months review lang siya, ma'am. Like, intensive review. Kasi before naman, even though hindi ako talaga like solely focused on the review, kasi aside from nag-aaral pa ako actively, and aside from nagwo-work din po ako on the side, is nagre-review ako nung pag-graduate na ako. Yung graduating na ako, ma'am. So, you're preparing na talaga for the board exam? Yes, ma'am. Nagpe-prepare na talaga ako because sa puso ko, ma'am, even though mahirap yung situation ko na time na yun, is that I really wanted to pursue to become a top-notcher because there was a story actually behind it, ma'am. Kasi nung panahon na malapit na sana akong graduate. Di ba, dumaan yung pandemic ng 2020, lahat, like literal na uminto yung mundo nung March 2020, especially here in the Philippines, nung simula mag-lockdown. So, nung mga panahon na yun, ma'am, I wasn't really aware na ganun pala yung mangyayari sa ating lahat. Kasi affected tayong lahat eh. And then after nun, ma'am, something happened in my life that really shifted the way I see things and the way I also appreciate yung mga anong meron ako, ma'am. Kasi, nung 2020,
literal talaga nung dumaan yung pandemya, ay nung sa tugatog, peak ng pandemic. Nagkaroon kasi ako ng problem with the family, with my family. So, nung time na yun, ma'am, is that I was also very lost. Yung hindi naman pariwara, ma'am, pero para bang hindi din masyadong focus kasi po, I was given everything I need. And even I want. Para bang bigay sa bigay sa bigay. And then, until such time, I got used to that type of life. So, parang hindi ako appreciative sa mga bagay-bagay. Unless talaga na gustong-gusto ko, tas binigay. Pero yun, ma'am, typical na bigay kung anong gusto ko. And I don't have... Kumbaga, parang na-spoil ka. Yes, ma'am. Wala akong problema. Wala akong... tuitions paid on time, allowances are on time. Wala, literal, wala akong problema. Kahit saan kami pumupunta, kahit saan-saan, anything. Like, lavish talaga yung lifestyle nung panahon na yun. But, nung time nung pandemic, nagkaroon ako ng problem with my family, with the family sa side ng mama ko, ma'am. Which is sila din yung nagpapaaral sa akin yung time na yun. And then, the problem was, ako yung problema, ma'am. Not my family, but me. Because I was ungrateful. And I was, parang bang unsure anong gagawin ko sa buhay ko. Parang wini-waste ko na yung opportunities na binibigay sa akin. Kasi nga, parang nakasanay, na-spoiled ba? Pati yung resources. Ma'am talaga, oo. Parang sinasayang ko siya. Then, here comes the lesson. So, nung pandemic, ma'am, syempre, gawa kung anong gusto kong gawin, ganun. So, nung time na yun, I was actually entrusted with a bigger role na i-manage yung company nung tita ko. Kasi may company siya. Siya yung papaaral sa akin. And then, kasi ako yung on the healthier side of the spectrum. Kasi yung mga kasama ko doon is mga nasa senior citizen na, ganun. So, hindi sila pwedeng umalis. Di ba? May protocol nung pandemic na yung senior citizens should stay at home. And so, ako yung naatasan, ma'am, na mag-continue ng business. Para maging business as usual siya. Kasi nung time na yun is booming yung negosyo namin because we were producing supplements, vitamin C supplements. Very important nung time na yun, ma'am. Oo. Yan yung booming nung time na yan. Super, ma'am. So, nagmamanufacture kami ng mga ganun. So, ayun, naatasan ako, ma'am. And then, here comes a sudden distraction sa buhay ko. I was actually, may purpose yung life ko nung panahon na yun. Hindi ako yung tipong walang ginagawa sa bahay, nabubulok lang, ganun. So, I was actually excited given that type of purpose or yung given that type of responsibility. Tapos, ma'am, I got distracted. I got sidetracked. And then, dun actually nagsimula yung problema. So, because of that problem, nagkaroon ako ng misunderstanding. I was actually thrown out during the pandemic. Like, yung peak ng pandemic, walang... Anong thrown out yun? Ma'am, pinaalis ako, ma'am. Ma'am, literal, ma'am, pinaalis ako. Parang pinalayas? Yes, ma'am. That's the way to put it. Pinalayas ako, ma'am. Oo. Kasi, yung galit ba? Ay, hindi naman May I ask, pero is that sensitive topic? Ano yung sidetrack? Ano yung ano naman siya, reason? ma'am? The sidetrack. Because of a guy. Ay, di ba? Akala mo talaga kung ano yung rason, ma'am. Akala ko naman talaga kung ano. Pero yun siya, ma'am. There's actually more to it. Pero yun siya, ma'am. It was because of a boyfriend. Oo, ma'am. Okay, So, yun, ma'am, sige. nalimutan ko na yung responsibility ko, ma'am, at kung sino ako. Ganon. Pero yun, na-sidetrack ako, ma'am. And then, nagkaroon kami ng away with my family. Pinalayas. Oo, ma'am. Hindi naman ako, like, nakipag-away. It was actually a swift decision na paalisin muna dapat ako. Tapos papabalikin lang ako eventually. But, ma'am, after 1 month daw, babalik na daw ako sa bahay. Binigyan ka lang ng lesson. Binigyan lang dapat ako ng lesson. Then eventually, na-extend until such time na even to the point na, ano yun, ma'am? Say, March, April ako pinalayas. Tapos akala ko babalik na ako by May. Kasi akala ko short lesson lang siya, ma'am. But hindi pala siya ganun. Iba pala yung plano ng Panginoon. Iba pala yung plano ng Lord sa akin, ma'am. Kasi nung May pa, ma'am, I was still very... yung unrepentant. Yung Mas defiant ka pa rin. Yes, ma'am. Unrepentant pa ako. I didn't learn my lesson ba? Na sabi ko, wala naman ako kasalanan. I was still very... May pride pa. Hindi talaga may pride. Super. Ganun pa yung pride mo. Okay. Parang hindi ko matanggap na ako yung may kasalanan. I didn't see it that way, ma'am. Kasi parang, bakit bang kasalanan ko? Tinulungan ko na nga kayo. I-continue yung ganito nyo. I-continue yung business. Ako na nga yung lumalabas. At least sa pandemic. At least na ganito, ganyan.
Tapos, hindi niyo nakita. Ma'am, parang Ah. ganun ako, ma'am. I had this very great pride inside me. And then, nung panahon na nung May, akala ko talaga, papabalikin na ako ng bahay. And, hindi pala, ma'am. Doon na ako nagsimulang, parang inaccept yung fate ko. Na, kasi even though I tried na nagmakaawa na ako, kasi ma'am, maghirap nung panahon na yun. Kasi, Saan ka nakastay? fortunately, my sister, may bahay siya, separate sa ano. So, doon muna ako nagstay sa ate ko. And then, akala ko talaga, ma'am, babalik ako sa bahay. So, medyo meron pa yung pride na, okay lang yan. Hindi nila ako titiisin. Hindi nila ako ganun. Ma'am, natiis ako, ma'am. Nang sobrang tagal. So, ma'am, after ng time na yun, akala ko talaga ibabalik. Then, eventually, ma'am, dumating yung June, enrollment. Ma'am, 4th year na ako nun. Magpo-4th year pa lang ako nun. Enrollment. And then, ma'am, wala akong pang-enroll. Ma'am, literal na iniwan na talaga ako. Like, I was thrown out of the house, cut off privileges, cut off anything, pati yung pag-aaral ko, ma'am. Kasi all of the things that I had was in the premise po na maayos akong tao. Was in the premise na mag-aaral ako mabuti, gagawin ko yung mga responsibilities ko and all of that. Kaso nga lang, nag-shoot out. Oo, ma'am. Nag-shoot out yung... nawala ka dun sa premise. Nawala, ma'am, sa loob. Nakalabas ang person. So, ang nangyari is that, ayun, ma'am, hindi ako muntik ako hindi nakapag-aral. Muntik ako hindi makapag-graduate, ma'am. Because of my decision. Ulitin ko, ma'am, kasalanan ko siya. And I was just defiant and prideful at yung time na nun, ma'am. And then, hindi ko matanggap na kasalanan ko pala talaga. And then, actually, yun yung biggest turning point ng buhay ko, ma'am. Because from a person na unwilling and talagang ma'am, parang abrasive ba? Parang masyadong strong. To a person na humble enough to accept yung ikaw yung may problema. Oo. Yung binigyan ka ba ng humility ng Panginoon to see things na it's not always others. Sometimes it's more of a you, more of a me problem. And doon talaga pinakita sa akin ni Lord na din yun, ma'am, yung tinanggap ko na yung portion na ako makasalanan, hindi mangyayari tong lahat kung hindi ko yun ginawa, and all of that. Parang, more of, siya, ma'am, turning point sa buhay ko talaga. After nung tinanggap ko, ma'am, pero though tinanggap ko na siya, ma'am, hindi pa rin ako tinanggap pa rin sa amin, ma'am. Hindi ako binalik, hindi ako kinuha ulit, even now, ma'am. Hanggang ngayon? Yes. Di kami bad blood, wala kaming bad blood or anything, but the relationship wasn't restored. Kung ano yung meron kami before what happened. Yung mga privileges mo before. Wala, ma'am, wala talaga. Hindi na naibalik Hindi na, ma'am, wala nang privilege na kaya gano'n. Kaya ganun ha, pag binigyan kayo ng privilege, nako, wag kayong gumawa ng something na mawala yun. Kasi ma'am, pwedeng hindi maibalik. Yes, akala ko talaga, ma'am, I was really, babalik naman sa akin yan, okay lang yan. Pero, ma'am, even now, hindi talaga siya nabalik. And what saddened me, ma'am, was not the privilege, but the relationship na hindi na na-restore talaga, ma'am. Kasi that was what? 5 years ago, ma'am. And then, I was actually not hoping na naman talaga na yung super mabalik lahat. But I was just actually hoping for the relationship to be restored. But unfortunately, it didn't happen. Kasi nga, yun, tinanggap ko rin yun, ma'am, as a consequence of what I did. Baka kasi yung tiwalaan. Yun naman talaga yan. Yung tiwala talaga nasira. And pag nasira na yun, mahirap na siyang ibalik. Oo, ma'am. Tsaka malaking responsibility binigay sa'yo. Ma'am, totoo talaga. Tapos winist ko lang. Hindi yun nabibigay sa ibang tao, ma'am. Yung level. Ma'am, estudyante pa lang ako noon. Oo nga. Nagpatakbo ka ng company. Yes, ma'am. Tapos, diba? Ma'am, yung level of responsibility is hindi talaga pang estudyante. So, that was a very great privilege to. Parang learning to grow. curve. Yes, ma'am, totoo, ma'am. To be better. Tapos sinayang ko. Oo. Tapos, iba pala yung learning curve na binigay sa akin ni Lord. Hindi pala yung pang managerial, ma'am. Pang life lesson pala. So, parang rinidirect lang baga ako ni Lord to another purpose or to another perspective para mas ma-appreciate ko yung kung ano yung meron ako sa life ko ngayon, ma'am. So, nung time na yun, ma'am, di ba sabi ko parang, di tinanggal lahat ng privilege, so hindi na ako pinaaral, ma'am. Paano ka nakapag-aral? Ma'am, umiyak, ma'am. Kasi nung time na yun, kahit gusto kong magtrabaho, ma'am, nag-lay off lahat kasi pandemic.
Kahit Kasi gusto hindi ko ka magtrabaho. makakapag-work nun. No, Kasi wala. maraming walang work din ng panahon Exactly, na ma'am. yun. Ang daming na-layoff. Tapos, estudyante lang ako, ma'am. Di pa ako pharmacist noon. Oo. Tapos, sino ba naman ako para tanggapin? So, nung panahon na yun, ma'am, I actually had friends who would really help me then, ma'am, to get through it. Like, I have friends na tinulungan ako mag-start ng small business, ganun. Para pang ano lang talaga, pang tustos lang sa pang-araw-araw, but not enough, ma'am, for my tuition. So, dun talaga, pinakita ni Lord sa akin how great a God or how great a provider was He. Kasi nung time na yun, ma'am, I remember a person, nung panahon siguro nung first year college pa ako, man, engineering pa ako nito, ma'am. Kasi nag-engineering din ako, ma'am, indecisive. So, nag-engineering din ako before, ma'am. And I had this engineer uncle na sinabi niya sa akin na, Ann, yun yung nickname ko, Ann. If ever in the future you'll need something, if ever you'll need help, don't hesitate daw na i-contact ko siya or tawagan ko siya. And then, syempre, ma'am, as the years go by, syempre, privileged ako, ma'am, di ba? Nakalimutan ko na siya. Nakalimutan ko na yung uncle. Yung sinabi niya na yun. And then, nung desperate plea ko, ma'am, yung nagdasal talaga kay Lord, ganun, pinaremind siya ni Lord sa akin, ma'am. Miraculously. Kasi nakalimutan ko na, ma'am, eh. Pinaremind siya sa akin miraculously. Parang sabi ni Lord, tawagan mo to. Tawagan mo si ganito. Tawagan mo yung uncle mo. Ayun, ma'am. Tapos, ma'am, para bang ang bilis, para bang ganun, ma'am, sinagot agad ni Lord yung panalangin. Yung tipo bang, pero yun, ma'am, repentant na ako, ma'am, tinanggap ko na yun, ako yung may kasalanan and all. Parang meron ng change of heart. Pero hindi pa buo kasi, di ba, it's a process naman po. So, ayun, ma'am, tinawagan ko yung uncle ko, ma'am. Tapos yung kulang, yung tuition fee namin, ma'am, hindi naman cheap, ma'am, mga 100,000 plus pa yun, ma'am. Saan ko kukunin? Ma'am, oo, mga 6 digits pa yun, ma'am. Tapos 2 SEM pa yun, ma'am. Oo. Tapos, ayun po. Tinawagan ko yung uncle ko, ma'am. Tapos sabi ko, Uncle, sorry, kailangan ko talaga ng tulong. I really need help, ganito, ganyan. And you know na I really love to study, yung ganun. Ma'am, kasi mahilig talaga akong mag-aral. Like, kung papaaralin mo akong doktor, mag-aaral ako, ma'am. Ganun. Kung meron lang talaga magsusupport sa akin, gagawin ko, ma'am. Kasi mahilig akong mag-aral. And then, ayun, alam din yung uncle ko, ma'am. Alam niya. Kaya, in-offer niya sa akin yon in the first place before. May love ka for studying. Yes, ma'am. Oo. Kasi, ayun, in-offer niya sa akin. Sabi niya ko sa kanya na, Uncle, kailangan ko talaga ng tulong. Wala na ko ibang maisip kung sino man yung tutulong sa akin. But, ikaw lang. Tinawagan ko na yung nanay ko, yung tatay ko, and all of that. Hindi ka pinansin. They cannot help me, ma'am. Kasi, yung nanay ko is an OFW. And syempre, pandemic, hindi lang naman sa Pilipinas, ma'am. Na-lay off din siya doon sa pinagtatrabahuan niya. Yung tatay ko din the same. So, wala talaga akong mapagkukunan ng ganun kalaking pera at the small amount of time, ma'am. Still, and miraculously, ma'am, he didn't even ask. Like, para saan? Para ganun? Kailan mo babayaran? Walang ganun, ma'am. Tinanong niya lang, ano yung bank account mo? Send ko kaagad. Ay, ma'am, walang anything. Doon ako umiyak, ma'am. Not because na mababayaran yung tuition ko, but because of how God provided it. Kasi, marirealize mo, ma'am, na kahit gaano yung kasalanan ko, kahit gaano Hindi ka pababayaan ng Panginoon, ma'am. Yun talaga yung shifting ng mindset ko, ma'am, that in every time, in everything, kailangan mo maging grateful and humble. Kasi what God has given, He can take away. Diba? Binigay niya yung privilege sa akin, kaya niya yung kunin. Kasi parang hindi ko na deserve, hindi ko naman talaga deserve yun, ma'am, at the first place. Pero still, binigay niya sa akin, pinatikim niya, kumbaga. Grace na nga lang yes, yun. Grace na nga lang, inabuso mo pa. Oo. Tapos, ayun, ma'am. So, yun, dun ako umiyak, ma'am. Not because of the money, but because of the gesture, ma'am. Hindi ako tinanong kung kailan ko babayaran. He only asked for one thing, my bank account. Kung saan ko ita-transfer. Tapos sabi ko sa kanya, Uncle, babayaran ko to. Sabi niya, wag. Wag mo yung bayaran. If babayaran mo man, pay it forward in the future. Sabi niya, if meron man kaming in the future, kung meron man akong mga pamangkin or mga inaanak na kailangan paaralin, ayun, I should remember him na hindi ko na kailangang bayaran monetarily, but I can pay forward the kindness that He has shown me before. And yun talaga, ma'am, yun yung testimony ko talaga. That's the thing that really, parang inspiring, yun yung, for example, kasi sa church namin, ma'am, sinishare ko yan, lalo na yung fresh graduate pa lang ako, ma'am. Kasi, after kasi nung blessing na yun, ma'am, it didn't stop there. It actually, yes, ma'am, it actually inspired, it fueled me to become
better. To become a better person talaga, ma'am. Since doon ko talaga na-appreciate yung hindi lahat ibibigay sa'yo. Doon ko na-appreciate yung blessing na dapat hindi mo pala sinasayang. Dapat minimake use mo pala lahat ng opportunities na binibigay sa'yo and turn it into something na mas productive compared sa binigay before. Tapos hindi mo bibilangan. Yes, ma'am. Yun talaga yung ano sa akin, ma'am Claire, yung nakapag-change siya sa akin na, kasi after noon, ma'am, syempre, nakapag-aral na ako and all of that. And during noon, ma'am, is, hindi ko pa inaasahan, ma'am, magiging cum laude ako. Kasi I was a transferee from another university, from Davao. And then, biglang, akala ko hindi na talaga ako magkakaroon ng Latin honors. Kasi, hindi ko inaayos yung pag-aaral ko before. Kasi nga, given privilege. Oh, ma'am, nakakasira. So, hindi lang ginamit ng maayos talaga. Pero ayun, and after that, ma'am, ayun, I really learned ganito, ganyan. And then, inayos ko yung buhay ko, ma'am. And then, I sorted things out. And then, nung graduate na ako, ma'am, same uncle nagpa-enroll sa akin sa Meta. Wow. Yes, same Thank you, uncle. Oo, Thank you. Same uncle ang nagbigay ng tuition fee ko, ma'am. Ma'am, actually, hindi lang tuition fee yung binibigay. Binibigyan niya rin ako ng baon. Yes, ma'am. Ma'am, talaga. Binigyan niya nga rin ako ng money, ma'am, to start something like small business ba dyan. Ma'am, talaga, super. Parang literal na, ma'am, na binigay ni Lord na ano. Siya yung kamay ng Panginoon sa yung panahon na yun. Tapos, ma'am, ayun, super, binigyan niya ako ng ganito, ganyan. And, ma'am, this time, hindi ko na sinayang. Ninrolling ko, ma'am. Hindi naman ako mayaman ngayon. Wait ka. Hindi naman ako. Pero, ma'am, yung rolling kasi nun, ma'am, is not the monetary, but the value, ma'am, nung nalabas ng mga pera niyo, ma'am. So, ma'am, because of the gratitude na tinuro sa akin ng Panginoon ng mga time na naghihirap ako, ma'am. Yun, ma'am, inayos ko talaga yung pag-aaral ko, ma'am. Inayos ko yun. Tapos, di ba, hindi ko inaasahan na maging cum laude ako, ma'am. Grabe yung gratefulness ko, ma'am. Level 500 na. Kasi, enough na nga nakagraduate ako, ma'am, eh. Yung tipo, Tapos cum laude ka pa. Yes, ma'am. Enough na, yun yung sabi ni, ma'am, na fries lang naman yung hiningi ko kay Lord, pero sinamahan niya pa ng burger and other things, May diba? chicken, patsaray. May one-piece chicken pa, ma'am. Sunday. Nilagyan pa ng dessert. Tapos, ma'am, yun, ma'am, super grateful ako, ma'am, kasi naging cum laude ako, ma'am. Bragging rights. Tapos, ma'am, pagkatapos nun, nagpag-enroll ako sa Meta, and then the same uncle helped me through and through, and then, ma'am, after nun is that, nung panahon na yun, ma'am, nagsa-sideline ako ng-work. Yun, nagsa-sideline ako ng work. And, para may allowances din ako, ma'am, leaving, kasi nakikita lang ako sa sister ko, ma'am. Very grateful ako sa kanya talaga, ma'am. Kasi, hindi niya binilang, ma'am. Hindi siya nagbibilang, hindi din siya nagtuturo kung ano yung tinulong niya sa akin, ano yung, walang ganun, ma'am. Walang anything. And I'm very grateful to her and her husband as well. Kasi pinatuloy nila ako nang hindi man lang, nothing, ma'am. Walang open arms lang talaga. Buhay ka dyan kung gusto mo. Ganun. Tapos, ma'am, pinahiram din nila ako ng isang kwarto, like, akin lang talaga, ma'am. Para makapag-review. Yes, ma'am. And lahat talaga, ma'am, I've learned to see things na, pero nasa lapag lang ako nakahiga, ma'am. Like, nasa floor lang ako. Ma'am, but there, ma'am, alam mo, nakita ko, I really saw things in a very grateful perspective. Hindi na ako dati, ma'am, nakalaki ng kama ko, ako lang mag-isa sa kwarto, ganun. Dati, tas yun, ma'am, single bed na nasa lapag, but still, I had my own room, I had my own space, and I was very grateful. Ganun. And then, parang, nung nangyari yon yung malaking shift sa buhay mo, parang yung mas naging grateful ka pa kahit sa maliit. Ay, tatagalan, na hindi mo dati napapansin nung may malaki pa na sa'yo. So yun talaga yung value from binago everything. Ka ni Lord. Yes, ma'am. Like, character development. 360, binalik lang pala, no? 180 lang pala, ma'am. 180. Oo, ma'am, 180 degree talaga na yung character development. Ma'am, kasi super ungrateful ko dati, ma'am. Bigay kasi sa akin lahat talaga kung anong gusto ko, ma'am. And hindi din pala maganda yun, no? Ma'am, hindi talaga, ma'am. May lesson na pala. Pag nagtumulong tayo, hindi lahat-lahat. Hindi lahat dapat ibibigay mo kasi malalaki yung ulo mo. Oo. Dapat kaya kung magbibigay ka man, dapat may wisdom pa rin, ma'am. Na hanggang saan ka lang magbibigay. Oo. Tapos, yun, ma'am, after noon is, nag-enroll ako sa Meta. Ma'am, pinag-igihan ko talaga, ma'am, like super, yung literal na aral sa aral talaga, ma'am. Every day. Wala naman akong structure na, yung mga typical top-notcher, ma'am, na may ganito, ganyan. Yeah, may mga ganun, ma'am, wala akong ganang inspiration today, pasensya na po. So, ang akin, ma'am, is, lang talaga, aral sa aral sa aral. Kung kailan ko
pero hindi yung tipong pag tinatamad ako, hindi ako nag-aaral. Ma'am, walang ganun, ma'am. Pag tinatamad ako mag-aaral, Aaral ka pa rin. lilipat ako ng pwesto sa bahay. Kasi pandemic nun, ma'am, bawal kaming lumabas. So, lilipat lang ako ng pwesto, ganun. Dapat mag-aaral pa rin talaga ako. May disiplina pa rin, ma'am. Though, hindi siya like yung time specific na hanggang 7 to 3 mag-aaral ako. Walang ganun, ma'am. Basta, kasi iba yung time ko nun, ma'am, kasi nagtatrabaho, di ba ako, ma'am? So, hindi talaga siya full, So, I was working, nag-tutor ako, ma'am, ng 2 bata. And then, at the same time, nag-aaral ako. So, tumigil ako sa pag-tutor, ma'am, mga around September na talaga. Like, wala na. Then, full-blown review na yun, ma'am. Kasi yung review... Malapit na yung Oo, board exam November nun. 29. 26 pa sa last week of November pa naman, ma'am. So, meron pa akong mga 3 months. Yun, ma'am. Tapos, ayun, ma'am. Talagang pinag-effortan ko and marami pa yung story in between, ma'am. Pero, tapos dumating yung October. Fear crept in, ma'am, na para bang natakot ako na baka hindi pa ako ready. 1 month na lang, ma'am. Magsasarado, ma'am. Di ba nagsasarado yung pag-filing? May last day of filing. Oo, ma'am. Last day na ako ng-file. So, may at the back of your mind, mag-no show kaya ako. Oo, Parang ma'am, ganon. talaga, ma'am, di naman ako. So, ma'am, sabi ko talaga sa self ko, ma'am, nung panahon na yun, kinausap ko yung best friend ko. Sabi ko parang, babe, di ko kaya. Ay, Parang, hindi pala mag-file. And, kasi yung no-show pala, nag-file File ka na. Tapos hindi ka Ikaw talaga, hindi ka Hindi ka pa, ma'am. magpa-file. Hindi pa ako nakapag-file, ma'am. Okay. Oo. So, yung time na yun, ma'am, is, kinakausap ko talaga yung best friend ko, ma'am. Sabi ko, pharmacist ko, sa classmate ko siya sa FEU. Kinakausap ko siya. Kasi nasa Davao na ako nun, ma'am, na nagre-review. Tapos siya, nasa Manila. Oo. Meta kids kaming dalawa, ma'am, eh. Tapos, pagkatapos nun, ini-inspire niya ako na, kaya mo yan. Kaya mo to, ganyan-ganyan. I believe in you, and all. Few words. Kailangan ko lang ng few words para mag-i-push yung pangarap ko, ma'am. Kaya, in every step of the way, ma'am, grateful talaga ako sa mga tao na naging part sa lahat ng lesson ko, ma'am. Kasi, if ever hindi ako pinusto ng best friend ko, hindi ako magtatap, ma'am. Kasi if I miss that window, ma'am, of opportunity, kung inunahan ako ng takot, ma'am, kasi matatakot ka talaga, ma'am, pag mababoards. Ma'am, normal talaga, ma'am, matatakot ka talaga, ma'am. Even me, ma'am, akala ko medyo prepared na ako. Pero at the back of my mind, parang hindi pa talaga, kaya hindi ko. Then dun, ma'am, I self-talk myself, sabi ko sa sarili ko na parang, hindi ko naman talaga malalaman lahat. I will not really learn everything na ganitong period lang ng time. I will not even master yung pikol ng ganito ka ganito ka short na time span. So, yung konting push lang talaga na kaya mo yan, I believe in you. Yun, ma'am, nag-file ako. Malaking bagay pala yun. Ma'am, napakalaking bagay nun, ma'am. May kumakausap pala sa'yo na, itutuloy ko ba to? Dapat talaga words of Paniwalaan. encouragement. Ma'am, kasi sometimes yung tao hindi na naman kaya paliwalaan yung sarili nila. So, it might, the push or the inspiration might come externally from other people na kaya mo yan. I believe in you. Kaya mo yan itawid. Kung natawid mo yung mahirap mo before, matatawid mo yung hirap mo ngayon. It will come to pass. Lahat yan ay magka-come to pass. So, yun, ma'am, nag-file ako, ma'am, and all. Pero nag-aral ako at the same time, ma'am, intensive talaga ng mga, walang, na nagkulong ako sa kwarto ko, ganun-ganun. And then, here comes, nag-file ako, and then here comes a week before the board exam. Nung week, siguro mga 5 days before the boards, hindi na ako nag-aral, ma'am. I tried to relax. Siguro, yung aral ko, ma'am, is more in reinforcement lang, nag-open. Ma'am, kasi hindi mapakali yung utak ko, ma'am, kung walang gagawin talaga, like zero, wala. So, nag-reinforce ako, ma'am, nag-aaral ako nagbabasa ako ng mga pakop, ganun-ganun. So, pero hindi na yung todo. Hindi na ako nag-aaral talaga, ma'am. More on, nagsasagot-sagot na lang ako, ma'am. Then, nun, ma'am, I had this sense of peace. Siguro, a night, or a day before the board exam, I had this sense of peace. Wherein, kasi kinakabahan talaga, ma'am, legit. Like, kung kaba ko, ma'am, parang sasabog yung utak at yung puso ko, ma'am, sa kaba. And then, I really prayed to God na, ito na yung sabi ko, ito na yung parang, hindi naman bargain, because you really can't bargain with the Lord. Ito na parang sinabi ko sa self ko, na Lord, gusto ko maging top-notcher. Alam na ni Lord yan, even before pa, hindi pa nung time na yun. But, this was my prayer. Sabi ko, Lord, I really want to become a top-notcher. Maybe, it's not for me, but it's for your glory. Kasi, I want to share to other people. Kasi, syempre, mas maganda kasi yung platform mo eh. Top-notcher ka. Yes, ma'am. Mas maganda yung platform mo. Mas paniniwalaan ka. Yes, ma'am. Diba? Mas legit ka. Yes, ma'am. Oo, ma'am. Mas maganda yung platform mo pag naging top-notcher ka. Kasi, people will also look up to you. But,
my prayer was not people to look up to me, not for my glory, but for God. God's glory. Oo, ma'am. Kasi, grabe yung tulong ng Panginoon sa akin, ma'am. Grabe yung bit-bit niya sa akin, literal, ma'am, na nandito ako sa palm ng Panginoon. And then, ayun, ma'am. So, sabi ko sa kanya, Lord, gusto ko maging top-notcher for your glory. And if ever man, Lord, magiging top-notcher ako, magtuturo ako to inspire the next people na susunod sa akin. Ayun, ma'am. And then, yung iba kasi, ma'am, kinakabahan pag nagbo-boards. Alam mo, ma'am, pagpasok ko sa hallway, nung exam hall namin, wala talaga akong, hindi walang kaba, walang anything, walang overthinking, wala, ma'am, peace lang. Peace lang talaga, ma'am. Tapos, hindi din day one, confidence, peace lang talaga. ma'am, walang conceit, walang overconfidence, peace lang talaga, ma'am. Pumasok ako doon, nadala ko yung baon ko, ma'am, yung mga pang ano, at ang peace ng Panginoon na binigay sa akin, ma'am. At yung, syempre, yung inaral ko, ma'am, lahat. Kasi alam ko sa sarili ko na nag-aral ako. Alam ko sa sarili ko na binigay ko yung best ko. And I really cannot, parang lalaman lahat at a short period of time. So, I did my best. And I will put the rest kay Lord na. Kaya, ma'am, the peace was there. Walang confidence, ma'am. Peace lang. Oo. So, pumasok ako doon, took the exam, nahirapan ng very light, pero hindi yung iiyak, magpapanik, wala, ma'am. Kasi nga, parang I was dressed with the peace na binigay ng Panginoon sa akin. Mahirap man yung board exam kasi wala namang madali, ma'am. Pero for me, ma'am, it was the peace of God that made it easy. Kasi, ma'am, if ever kasi magbo-board exam ka kasi panic, may panic ka na agad, kinakabahan ka na agad, wala na. Talo ka 25% talo ka na dun, ma'am. Totoo yan. Kasi pag nag-set in yung panic mo and fear mo, hindi ka nakakaisip. Yes, ma'am, wala ka na. Kasi usually, panic, di ba? Pag nag-panic ka na, wala na. Pablangkon, iiyak ka na lang talaga. Kasi tapos mamimang umiiyak sa gilid ko, ma'am. Ma'am, kinabahan. Kinabahan ako ng very light kasi nga may umiiyak. Oo, akala ko nahihirapan ba sila? Pero sa sarili ko, ma'am, I will maintain the peace na binigay sa akin ng Panginoon. So, ma'am, dahil kahit mahirap yung module 1 ng day 1, umuwi ako, natulog ako, nag-reinforce saglit, mga 2 hours, nagsagot-sagot for 4, 5, 6, day 2. And then, ma'am, 4, 5, 6, tapos na yung day 2, medyo mahirap yung module 5, pero carry lang, and then, umuwi akong masaya. Hindi ako umuwi na iiyak kasi alam kong babagsak ako, hindi ako umuwi na kinakabahan kasi parang wala akong chance. Ma'am, umuwi akong masaya. Masaya because it was now finished. Masaya because I know I did my best. And masaya because I know whatever it is, pag naging top-notcher or hindi, will na yun ng Panginoon. Hindi ko na kaya mag-intervene doon, ma'am. Tsaka God was there. Yes, ma'am. Hindi ko na kaya, kung maging top-notcher ako, hindi. Or kahit if bumagsak man ako, ma'am. Kasi kasali din yun sa prayer ko, ma'am. May contingency prayer, no? Ma'am, pag bumagsak man ako, still, God is good. Kahit anong mangyari, ma'am. Will yes, niya ma'am. yun. Oo. Kasi kung babagsak man ako, may lesson pa rin doon. Kung papasa lang ako, may lesson lang din doon. Pero pag nag-top-notcher ako, mas may lesson din doon. Mas nagagamit yung platform kasi yun talaga yung prayer ko, ma'am. Ininibigay ni Lord. Kaya, ma'am, nung lumabas na yung board exam result, hindi ako tumingin sa list of passers. Sa top-notcher ako dumiretso, ma'am. Doon mo hinanap yung pangalan mo? Ay, ma'am, totoo, ma'am. Totoo talaga to. Ganun, kaka-confident sa Ma'am, Panginoon. faithful kasi ako, ma'am, sa mga promises ni Lord. And tapos sabi ko sa sarili ko na, kung i-deliver to ni Lord, diretso ako doon sa top 10. Ma'am, nandun yung pangalan ko. Ay, umiyak talaga ako, nag-rolling talaga ako doon, ma'am. Grabe. Oo, ma'am, yun na yun, ma'am. Tapos, sabi ko talaga, faithful ka, Lord, so I will keep the end of my bargain. Nagturo ako, ma'am. Ayun, kaya ngayon hindi ako sa meta, ma'am. Nagtuturo. Hindi ka humindi, ano? Ma'am, di, ma'am. Pagsabi sa in-invite ka. Pagsabi sa kani Sir Carlo kasi Sir Carlo taga, ano? Ay, sabi ko, yes. Ma'am, binigyan agad ako ng opportunity ni Lord. Diba? Sabi ko pa lang, kasi mag-a-apply pa lang ako universities. Institution lang yung apply ko. Ma'am, kasi sino ba na kukunin ako ng review center, ma'am? Diba? Hindi ko naman iniisip yun, ma'am. So, yung ano ko po, yung ginawa ko is, muna ako, ma'am, apply. Pero, ma'am, biglang dumating si Sir Carlo, sabi niya. Actually, si Sir Jeb yun, ma'am, baya. Kay Sir Jeb, then si Sir Carlo. And then sabi na gusto ko ba daw magturo mga sa talents, meta? ano yun eh. Oo, mga talent, mga coordinator pala yun. Maghahanap ng mga talents. Oo, ma'am. Tapos biglang, ayun, in-invite ako.
parang rationale lang yun, ma'am. Rationale ng module 3-4. Diyan magsisimula yun. Ma'am, doon nagsisimula. Tapos yun, ma'am, syempre hindi ko hinindihan because that was the portion of the bargain or the portion nung prayer ko, ma'am, na pag nagtap ako, magtuturo talaga ako, ma'am. Because Mag-i-inspire ka. Yes, ma'am. It was not even the pay. Hindi ko nga alam, ma'am, malaki pala yung... Ma'am, hindi ko nga alam na ganun pala, malaki pala yung ano. Sabi ko, bonus na din ni Lord yun. Bonus ma'am, yan. totoo talaga. Pag si Lord ang nagbigay, walang sorrow in it. Walang added sorrow in it, Totoo ma'am. yan. Oo, ma'am. Oo, walang Kasi- ano yun. Yung palang, walang, ano yung, may tinatawag sila doon eh. Yung catch. Walang Oo, catch. walang catch. Kasi Walang pag catch si Lord binigay yun ni nagbigay, Lord. talagang bigayan. Oo. Nang walang... Ano, Lahat-lahat yan. Full yan. Oo, walang catch. Walang kapalit. Walang kapalit, ma'am. Totoo, ma'am. Tapos, ano pa, ma'am? Yun, nagturo ako, ganito pala yung sweldo, and all of that. And now, 4 Nagulat years. ka? Gulat ako, ma'am. Yun yung pinagagulat ko, ma'am. Oo. Tapos, kasi, I also tried applying kasi sa mga institutions, ma'am. Yung gulat ko, ma'am, hindi yung sa sweldo ng Meta. Sa sweldo ng institution ko. Ma'am, doon ako nagulat ko, ganito pala. Ma'am, nasampal din ako ng realidad. Ang bilis, ma'am. Ang bilis nasampal ng realidad, ma'am. Pero, syempre, I wasn't working on reality. I was working by faith. Oo, ma'am. So, nag-ano kasi ako, ma'am, nag-work ako, hindi sa nakikita ko, ma'am, kundi sa faith ko na nasa Panginoon. So, ayun, I grabbed the opportunity that Meta gave. And at the same time, syempre naman, di ba, ma'am, kasi wala nang nagsusupport sa akin, aside sa sister ko. And wala naman akong allowances from her and all of that. So, I really worked as, ngayon, nag-apply ako as a VA nung time na yun. So, ngayon, I am working as a virtual assistant and a Meta lecturer at the same time. And then, yun talaga, ma'am, all the blessings flowed because of the shifting, because of the obedience din, ma'am, Yun talaga, yes, ma'am. obedience. Oo, ma'am, sabi kasi ni Lord, di ba, if magiging obedient ka sa akin. Di ba sabi nga ni Lord na, to be obedient is better than sacrifice. True. True. So, mas maganda nang maging obedient tayo kaysa magbigay ka pa ng any Magbigay ng sacrifices kay Lord. Kasi hindi ka naman obedient. Oo, mas masaya si Lord kung obedient ka. Sumunod ka lang talaga. Yes, oo. Yun yan. Tapos, ma'am, yun. After nun, 4 years na ngayon. Yes, 4 years. VA pa rin ako. And at the same time, Meta lecturer pa rin ako, going strong. Going strong tayo dyan. Baka naman. Going strong, and then faithful pa rin talaga si Lord. Yesterday, today, and I know in the future, hindi niya ako pababayaan, ma'am. Kasi lahat ng story ko, even though the things before didn't really turn out the way I like it, pero it turned out for my own good. Oo. Ay, hindi ko alam na yun. Ito pala yung good for me. Kasi hindi ko naman nakakita, ma'am. Akala ko yung good for me before was yung pariwara ako, ma'am. Yung marami akong pera, pero wala naman akong direksyon sa buhay. Ang good pala for me, ma'am, was a modest life. Tapos, a life na yung alam mo na kahit mawalan ka man, you are still grateful. Kasi if na-survive mo tong ganitong portion ng buhay mo, you will still survive this. And yun yung greatest lesson ko, ma'am, na talagang gusto kong i-share sa kung sino man yung nakakausap ko, ganun-ganun. Hindi lang sa church, kundi sa mga estudyante na nahihirapan. Kasi akala nila, ma'am, na the challenge, the feelings are valid, ma'am. Yung kaba and all of that are valid. Pero, there's one thing lang talaga na masasabi ko is that it will come to pass. If ever man, pumasa ka, bumagsak ka, naging top-notcher ka, it will all come to pass. Hindi sa stop yung buhay mo just because of one thing. Kasi, ma'am, if pinili kong i-stop yung buhay ko, ma'am, I will not experience the life na sinulat ng Panginoon sa akin, ma'am. Kasi nung time na yun, ma'am, honestly, I was really in the very dark portion sa buhay ko, ma'am. Na parang may mga may mga ano na dito sa gilid ko, mga ma'am. May mga nagsasabi na sa akin nagsasabi na nagawin mo na to. Oo, magsasabi ng, okay, toxicity. Ay, wow, in-apply yung ano. So, ayun, ma'am, nandun ako sa dark side ng life ko, ma'am. And if I succumb sa dark portion na yun, ma'am, wala ako ngayon dito, ma'am. So, hindi mo pa na-experience yung grace ngayon and in the future, grace ng Panginoon. Oo, ma'am. Totoo, ma'am. Kasi yun talaga, ma'am. Grateful ako every step of the way.
whatever happens for a reason. And kung hindi ko man makita yung purpose right now, it will eventually be seen in the near future. Unfold din yun. Yes, ma'am. Kasi hindi mo naman talaga makikita yung buong picture totoo. ngayon agad-agad. Hindi. Makugulat ka na lang, ay, ito pala yung purpose ni Lord. Sa, ay, ganito pala yung ano. Kaya pala may ganito kasi may ganito siyang prepare for me. Ma'am, who would have thought 4 years ago na nung nasa dark place ako kakausapin, magiging guest pala ako dito ng Meta Inspire. Who would have thought na I will share something inspirational. Hopefully, inspire kayo ng onti lang naman. And then, hindi ko yun inaasahan, ma'am. So, kung nag-stop ako dun, ma'am, kasi feeling ko hopeless na. Feeling ko wala ng pag-asa. Wala ka ngayon dito. Wala ako ngayon dito, ma'am. So, it was not me, but it was all God. Fueled yun ng Panginoon lahat, ma'am. Siya din yung nag-push sa akin. Siyempre, using different people sa life ko. And isa na din yung boyfriend ko, yung ex-boyfriend ko, ma'am, na husband ko na ngayon. Wow! Atake! Pero ganun. So, yung totoo, ma'am, very grateful din ako sa husband ko, ma'am. Kasi siya yung nag-support Very sa akin. supportive. Ma'am, super ma'am, day one. Hanggang ngayon, sinasamahan ka dito sa Maynila. Ay, kahit ngayon, nandito siya natutulog. Kahit ngayon talaga, supportive talaga siya. Even consistent, ma'am. Kasi dati, siya yung kamay na nag-lift sa akin. Kasi, ma'am, hindi ako mabait sa sarili ko dati, ma'am. I was very harsh sa sarili ko because sinisisi ko yung sarili ko sa lahat na nangyari, ng mga unfortunate events sa buhay ko, ma'am. So, sinisisi ko yung sarili ko. But he was the kind voice, ma'am, na nag-i-inspire sa akin to be kinder to myself, to be kinder sa sarili ko dahil hindi ko naman alam na ganito pala yung magiging effect ng mga pinanggagawa ko before. So, he was the kind voice na nag-lift sa akin, ma'am. Aside from my family who had helped me, aside from my uncle. Kasi, ma'am, yung help, ma'am, is not just in one person or in just one portion. It's a process, ma'am. Das lahat-lahat yan sila magtutulungan. Parang onti-onti lang, ma'am. Tapos, until such time na, ang laki na pala ng tulong nila sa'yo. Hindi man pera. Kasi hindi naman pera always yung tulong, ma'am. Totoo yan. Hindi pera always. Yung pera... Money is not always the answer. Totoo, ma'am. Portion lang siya. Yes, it's an answer to a portion of a problem. But the real thing dyan, ma'am, is, the real parang mag-help mo mag-survive talaga, is not money. But it's the people who are willing to inspire or to help you, to give you an advice, to uplift you. Kasi yung pera, ma'am, kung kahit bigyan ka 1 million, pag ayaw mo nang mabuhay, hindi mo yan tatanggapin. Oo, ayaw mo yan, ma'am. So, ayun. Life talaga, ma'am, is all about, for me, is yung, you know how to be grateful in situations. And you know when to surrender. Kasi, ma'am, pag ikaw lang, mahirap. Hindi mo maubos ka, kakayanin. ma'am. Oo, pag ikaw lang, maubos ka, ma'am. So, know when to surrender and to ask for help. Yun talaga, ma'am. And then, ngayong pharmacist na ako, ma'am, I also try to provide information to other people na hindi abot ng mga, like, especially mga misinformation ng paggamit ng mga ganito. So, ayun, ma'am, parang binigyan din ako ng desire ng Panginoon na, okay, ganito, ganyan. Hindi naman ako like vlogger na ilang million yung mga ganun. Pero I share sa kung sino lang yung makakasagap. Abangera ako dyan sa video mo. Ma'am, dami nga nagsasabi sa... kayo, like niyo yung page niya, pharmacist. Ang dami. I-ano lang natin, ipalabas. Dito naman yung ating editor. Wow. Pharmacist. Talagang abangera ako. Kita mo naman nagla-like ako. Ay, totoo, ma'am. Nag-comment pa nga eh. Totoo talaga, ma'am. Tapos, ma'am, marami yun, like, for example, hindi ako nagpo-post. May magme-message sa akin, kailan ako magpo-post ulit, ng gano'n. Hindi ko, hindi ko yan inaasahan. Mukala ko naman, 3 lang, 4 lang yung magla-like ng mga anak ko. Tapos, ma'am, naka-reach na ng ilang people, gano'n. And, it's just a platform, ma'am. Pero, I hope it also reaches the right people, ma'am. Yes. And, ayun, ma'am. Ito yung interview natin, ma'am. I hope this reaches the correct people. Yung mga nangangailangan nito ngayon. Yes, ma'am. Kasi I believe, ma'am, whatever you hear or whatever, parang kailangan mo ng inspiration, God will make a mysterious move. Parang pumunta yun sa'yo. Totoo yan. Ma'am, kasi yun yung nangyari sa akin. Nung time na nag-turn around yung life ko, ma'am. Nakarinig ako ng sermon, ma'am, na para sa akin, ma'am. Sabi ko, parang akin to. Parang ganun. Parang ako to. Parang ako yung pinag-uusapan dito. Oo, ma'am. Yun, ma'am. Yun din. Help na nag-shift sa life ko, ma'am. And then, I'm now here. Lahat yon ay because of God. Ibig sabihin, nandito ka ngayon kasi meron someone there. Kahit nag-iisa lang siya. Talagang inano to ni Lord para sa'yo. Oo, kasi kailangan mo tong marinig. Oo, kailangan mo rin na para I was
certain things are made, maybe, siguro na, ma'am, kasi yung video na yun released 2 years ago, before ko pa siyang narinig. So, ibig sabihin, may purpose pa rin yung video na yun, even though it already reached a lot of people. May isa pa palang hindi nakakarinig. Ako yun. Yes. Oh, ma'am. So, hopefully, in the future, kung may makakarinig man nito, I hope your life, or you get inspired sa life na na-share ko. Though, hindi pa to buong life ko kasi baka abutan tayo ng dalawang weeks. And then, I hope na whatever it is na nangyayari sa buhay mo ngayon, you will not give up and that you will just continue. Kasi, kahit yung ulan, hindi naman yan titila agad-agad. 'Di ba? Pag bumabagyo, malakas yung hangin, bumabaha pa, hindi naman yan agad-agad tumitila or magkakaroon ng sun the day after. It's usually a process. Yung baha, mawawala dahan-dahan. Yung sun, dahan-dahan ding lalabas. Pero, it will eventually end. Diba? So, may ending talaga yung suffering natin, ma'am. And then, something bright, yung sun, lalabas din yan. And it will continue. And life will continue. May phrase nga kami dyan ng asawa ko. Anong phrase niya? Dahil na pag nasa certain, the difficult situation kami, these two shall pass. Oh, mom. Di ba dadaan din yan? Kasi, ganun talaga. Ganun talaga. Yes. May mga difficulties talaga, may mga trials in life. Talagang may number one lang na sure. Matatapos din yan. Exactly, Kasi ang ulan, matatapos din talaga yan. Yes. Kahit isang daang araw na ulan yan, matatapos talaga siya. Totoo. So, may mga panahon sa life natin, ang tagal-tagal, pero one thing is for sure, matatapos din yan. It will come to pass. Totoo, ma'am. Ang ano lang dito ay kung gaano ka kalakas. Yes. Meron din factors to consider. Na nakakayanin mo yun sa ganun katagal. Pero kasi, ang beautiful promise naman ng Panginoon, hold on ka sa Panginoon kasi infinite yung power niya. Kapit lang. Kumapit ka lang sa Kanya, hindi ka malulunod. Totoo, ma'am, kasi kahit wala ka namang lakas, source of strength naman si Lord. So, kapit ka lang sa Kanya. Enough na yung si Lord eh. Oo, diba? more than enough actually. More than enough. Tapos siya na lang bahala magbigay sa'yo ng mga yes. tao na tutulong sa'yo. Yes, na magliligtas sa'yo, or ano bang gagawin sa'yo. Siyempre, kasi hindi naman kailangan si Lord mismo yung magpakita sa'yo. Totoo yan. Alangan naman, gagamit siya ng mga tao. Gaganon siya sa'yo, anak. Wala namang ganon, di ba, ma'am? So, gagamit talaga siyang instrument. Kung kahit sino man yan. Even people na kahit hindi maganda talaga, kahit negative yung dating sa'yo. Magagamit niya pa. May lesson yan in between, ma'am. So, ginamit pa rin sila ni Lord. Either way, para it's either for you to make or to break you. Para, ma'am, para it's either for you to learn a lesson or to bless you. Oh, di ba, ma'am? So, sometimes kasi, in order for you to experience the full blessing of the Lord, dapat ma-break ka muna. Yes. Empty mo muna yung may cup mga mo, ma'am. panahon na yun. Oo. Dapat may ma-break sana muna sa'yo. Oo. Para ma-appreciate mo. Oo. Empty mo muna yung cup mo, ma'am. Yun talaga Oo. sa akin, ma'am. You empty your cup para din ma-feel ni Lord. Oo. Di ba? Kasi hindi mo mararamdaman yung pag-feel niya kung full na. Totoo. Overflowing na ka. Hindi mo na malalaman yun, ma'am. Kung meron Pero pang kasi ibang minsan, blessing. maganda yung overflowing. Kaso minsan, kasi yung cup na yun, full ng hindi maganda. Oo. So, basta kaya, empty na natin. Empty muna. The start. Para palitan ng maganda. Though, overflowing is also very good, ma'am. Kasi makashare ka Share din. ka. Diba? Oo. Pero overflowing with good things. Yes, diba? yun. Oo. Yan po. Dapat yun din ang ating goal sa buhay. So, yun, ma'am. I'm very, very grateful for the chance. Oo, na binigay ng Metamorph sa akin. Hindi lang dahil nakapagturo ako, ma'am, but also for the platform na binigay sa Marami akin kang ngayon. marireach dito na Yes, kailangan ma'am. na kailangan Hopefully. to ngayon. Oh, ma'am, kasi the prayer still stands. Yung I want to inspire people. Hindi siya yung after lang nag-board exam na nag-top ako, this yun na yun. Stop. Nakalimutan na, Oo, hindi, no? nakalimutan, Oo. hindi, ma'am. The prayer still stands that, and hopefully, in the near future, marami pa rin akong ma-inspire dahil kahit ilang taon na akong naging top-notcher. Di ba, kasi usually, pag ilang taon ka na dumaan na top-notcher, parang nakakalimutan, nalilibing ka na sa history, di ba, ma'am? Totoo yan. So, I don't wanna be that person. Oo, gusto ko yung, yes, naging top-notcher man ako. Nabigyan na kasi ako ng platform, ma'am. So, I'm trying to use it very well para sa glory ng Panginoon. Oo. Kasi, mag-fade yung buhay ko, ma'am. Mawawala din ako dito eventually. It's the legacy that counts. Oo. So, yun siya, ma'am. So, ngayon, may mga nagre-review for the board exam. Okay? So, iba-ibang challenges. Yes. Not necessarily na kasing laki ng challenge nung panahon mo. May masasabi ka ba na
words of wisdom na hindi mo pa nasabi yung kanina. Syempre, marami kang lessons, pero meron ka pang ipapabaon sa kanila. Ayan, for the upcoming board exam November 2025. Okay, so ano lang talaga, sa mga nagre-review pa ngayon, sa mga magbo-board exam ngayon, especially ngayong November 2025 or in the future, dumaan kasi ako sa estudyante, naging kung ano yung dinadaanan nyo ngayon, nadaanan ko na rin siya. One thing that I can tell you is that life will surprise you. Like, life will surprise you. Ngayon, you might feel parang dejected kasi parang hindi mo talaga makuha yung mga concept, hindi mo ma-memorize yung mga gamot, or kahit hindi ka pharmacist na, or kahit hindi ka board reviewer, or kung kahit saan ka man sa buhay ngayon, life will surprise you. And then the thing is that do not let a certain situation na para bang hanggang dun ka na lang, hanggang dito ka na lang. Don't let it put a period in your life because life will always surprise you. Hindi mo malaman ngayon, say, nagre-review ka pa ngayon, then after ilang buwan, pharmacist ka na, or ilang buwan, nag-abroad ka na pala. Hindi mo yun plano, ha? That's why life will surprise you. So ngayon pa lang, put that in your mind that kahit you're struggling man today or you are having difficulties during your review, put in your mind that life will surprise you. Hindi matatapos ang buhay mo as a pharmacist or kahit hindi ka man naging pharmacist because life will indeed surprise you. So, yun siya, ma'am. Kasi life is full surprises, di ba, ma'am? Oo. So, dapat ano ka lang. At ang sinasabi ko din lagi, may pinagsabihan ako, yung pinsan ko. Sabi ko, madami tayong plans sa sarili natin, yes. di ba? Yes, totoo, ma'am. Oo. Pero, eventually, may dadating na yun yung plan ng Panginoon. Go with the flow lang. Correct. Oo. So, wag mong i-reject, kasi baka iba pala yung plano para sa'yo. Ang totoo, di ba? Kasi sabi nga sa Bible, di ba, many are the plans of the man. But yung talagang mangyayari dun is yung plano ng Lord. Pipave ni Lord yung plano niya. Yes. Di ba? So, Kahit plano mo ngayon magiging pharmacist, pero ang plano ni Lord ay iba pala. Oo pala, iba pala. Iba pala. So, life will surprise you indeed kung ano yun. And then, just allow God, di ba, ma'am? Allow God. Mag-maneuver. Huwag ka masyado maging defiant sa plans niya. Oo, magagaya ka sa akin. Huwag mo nang i-learn yung lesson ko. Kasi nga, certain people's life are already a lesson. So, it's either, kung gusto mong experience yung difficulty, go ahead. Pero there are certain people or certain people experience different difficulties. And sinishare nila para maiwasan mo na. Yes. Pero kung gusto mo namang i-try, go ahead. Diba? Sabi nila, a wise man learns from his own mistakes. Yes. But a wiser man learns from others. Correct. Ayan. So ito, sinabi na sa inyo ni Ann, yung lesson sa life niya. Huwag nyo nang i-experience sa inyo. Huwag yun na. Hindi nyo na ma-experience. Shortcut na. Oo, shortcut na. Huwag yun yung pahirapan yung sarili. Unnecessary kasi yung ginawa ko eh. Kaso, for me, unnecessary, but kay Lord, kailangan ko yun. For a character break. Yes. Kailangan ko din siya. So, yun, ma'am. Thank you so much, Ann. Super, alam mo, super na-bless ako. So, dun sa shinare mo. Ayan. Pati ako na-bless. And I hope, at alam ko talaga, I know, that someone na nanonood nito ngayon ay na-bless din talaga. Yun talaga. Thank you, Lord. Glory kay Lord lahat po. Lahat ng mga lumalabas sa bibig ko, naway nagbigay ng kay Lord. Hindi yung glorify kay God talaga. Lahat na yun para kay God. So, thank you so much, Ann. Thank you for your time today. Ay, ma'am, it's a privilege to be here, ma'am. Thank you so much. Galing pa tong Davao. Ayan. Lumipad pa para dito sa sa lecture at saka sa Metamorph Inspire. Ayan. So, thank you so much for watching this episode of Metamorph Inspires. And see you again soon for another episode. Bye! Ganda. Pero alam mo, atake, ma'am. Oo nga. Pero totoo yun, ma'am. Oo nga. Baliw-baliw lang ako, pero oo, ma'am. Totoo yun, ma'am. Love you, no?